dugo ang bumubuo ng isang pamilya. Minsan naman po, puso talaga. Some babies come from the belly and others born from the heart. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na to. Ang mga batang nalaman nila na adopted sila. At ang mga magulang na pumiling magmahal, yakapin ang batang yon, in-nurture, alagaan, and never to let go. Welcome back to the House of D, where we celebrate families born not just by blood, but by the heart. Family isn't always about blood. Minsan, it's about the people who choose to love you every single day. So today's episode is about love that chose you. Yung pagmamahal na pinili ka talaga. Born from the heart, finding out you're adopted. And joining us today is a talented actress whose journey of love and self-discovery has inspired many. A child actress, she's a multi-awarded actress, Star Awards and Gawa Durian winner for Best Supporting Actress for On the Job 2, The Missing 8. She'll share her story of being adopted and how it shaped her identity and understand the meaning of love and family. The daughter of the greatest actors of all time in Philippine cinema, the daughter of Christopher De Leon, and a great national artist and Best Actress awardee, Miss Nora Honor. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome the talented and very beautiful Miss Lot Lot De Leon. Hi, Miss Welcome to the show, Lot! Salamat, Miss D. Alam ko malayong pinanggalingan mo, pero maraming salamat. grabe. Pinaunlakan mo kami, nag-drive ka pa. Mahal ko po ang pamilya nyo. Yeah. So, I'm Oh, here. Thank Mahal you. ko din naman ang pamilya niyo kasi you're so simple, di ba? Opo. Hindi kayo nagka-flex. Yun talaga. Yun Flex talaga. talaga. Hindi kasi Flex. you're very simple. Pwede naman siyang maging mayabang. Anak ako ni Boyet, anak ako ni Nora. Mga superstar sila. So, di ba, she could start by feeling, I'm a superstar baby. Although they're great actors, well-known, loved by many, but my parents are really Down to earth. Down to earth. Sobrang simpleng mga And tao. sobrang humble. Yes, that's Di ba nga true. si Ate Guy, lahat po, opo, ganun pa siya minsan pag nagsasalita, That's nakaganon. correct. That's Very correct. humble. Pero matanong ko, Lot, Opo. is it okay if I call you Lot? Sure. Kasi her Miss D. name pala is Charlotte. Yes. Diba? Charlotte. Ilan taong ka nung napunta ka sa buhay ni Ate Guy? 6 months old ako. Ang biological na lola ko ang nagbigay sa akin sa lola ko kay Mama Guy. Lola mo, Nanay Tunying ni Oo, lola to lola. Lola to Opo. Lola. Opo. 6 months ka nun, so wala ka pang image ng kung sino at kung anong mukha ng tunay na nanay at tatay mo, di ba? Wala po, wala. Pero bakit ka pinamigay ng lola mo? Na alam ba ng parents mo na pinamigay ka? Unfortunately, hindi ko talaga alam ang rason ng aking biological grandmother. Pero nung naikwento na sa akin ng biological mom ko, when I was taken to the house of Mama Guy, to her mom, hindi alam ng biological mom ko. So pag uwi niya sa bahay, wala na yung anak niya. So para kang kinidnap. Parang ganun nga yung dating. Grabe. Ganun din kaya yung kaso niyo. Kasi, mga kaibigan, there are many ways of adopting a child. You can go through an agency and apply, and say you want to adopt a child. Or pwede kang pumunta sa DSWD, mag-apply ka na you're ready to adopt a child. Or, bigay ka ng kapitbahay. Kadalasan pa nga binigay sa simbahan. Saan ka ba binigay? Simbahan ba? Hindi po, diretso. Sa bahay. Sa bahay. Dinala ko mismo kay Lola. Lola ko naman, si Lola Tunying, ni Mami Guy, I'm sure hindi naman niya alam that I was taken to her without the consent of my biological mom. So, yung So, biological mom mo, hindi ka hinanap. Hinanap ako, kaya lang hindi niya na alam kung saan ako napunta. Hindi niya na alam. Diyos ko, di mabaliw-baliw yung nanay mo. Yes. Kasi hindi niya alam na kinuha ka. Yes. Kaya, Yung- since nung nawala po ako, since that day, hindi na sila nag-usap ng mama niya, ng nanay niya, hanggang sa she passed on already, Pero yung biological grandmother. yung mama Guy mo, si Ate Guy, nakilala niya ba yung biological parents mo? Hindi po. Or yung lola to lola lang nagkakilala? Yung lola to lola lang po talaga. Paano kaya? Kasi si Oyo tsaka si Tin, nag-adopt din sila ng anak. Sa inyo, in your case naman, binigay sa church, di ba? Yeah. Binigay, yes. Pero anong feeling nang hindi mo na-meet yung biological parents ng bata? Wala bang pag-alala na ano kayang background ng batang to? Saan ba siya galing? Anong genes nito? Anong pamilyang pinanggalingan? Walang worry to na be gano'n? honest, worried talaga yung mom ko that time nung in-adopt
yung inadopt nga namin si Kiel. Pero I was just really trusting the Lord na, God, ikaw yung nagbigay nitong batang to, I have nothing to worry about. Pero nag-adapt ka because you wanted to give the child a home? Ever since mahilig na ako sa bata. Mahilig na talaga ako sa bata. Hindi ko alam ang reason ko that time, pero hindi ko pinangunahan si God na baka hindi na ako magkaanak or baka hindi ako mag-asawa. So binigay sa'yo sa church, paglabas mo sa church, inabot na lang sa'yo? Parang few ano pa yun eh, parang may few Sundays pa yun na nakikita ko yung bata. Tapos parang malapit na yung loob ko sa kanya. Parang, nakikita ko na siya na nandoon, uhugin siya. Naawa ako, sabi ko, ba't parang hindi naaalagaan? Tapos yun, parang sabi ko, ano kayang, what if mag-adopt ako kaya? Kasi parang wala pa naman sa utak ko that time na mag-aasawa ko. Or, wala pa si Oyo sa buhay mo. Hindi, friends pa lang kami. Hindi naman ever namin naisip na dadating kami sa point na magkaka-anim kami na anak. Did you ever ask your mom, bakit ka nag-adopt? Dahil ba inisip mo na hindi ka magkakaanak? Or you wanted to give me a home? Hindi po namin napag-usapan ni Mami yan. 7 years old ako nung inupo ako ni Mami. At sinabi niya sa akin na, in-explain niya na, anak, sabi niya, ikaw, nanggaling ka sa Panginoon, regalo ka sa akin ng Panginoon. Ang kakaibahan mo lang kay Ian, si Ian galing sa tiyan ko. Pero ikaw, bigay ka sa akin ng Panginoon. Wow, so talagang akmang-akma yung ating introduction. That's correct. Tama-tama. Exactly. Those were her exact words. You were 7 years old, so siguro mga grade 1 ka nun? Mga ganun po siguro, yeah. Did you understand nung in-explain niya sa'yo? O parang, hindi, okay, naguluhan ako na umiyak ako kasi in my head, if naalala ko na parang, bakit hindi mo ko anak? Gusto ko anak mo rin ako. Gusto ko galing din ako sa tiyan mo. Okay. Bakit ganon? So, yun yung sa pagkakaalala ko. And then, I think, napilitan si Mami sabihin sa akin dahil nga, pag nakikita ko ng mga ibang tao, ang tawag sa akin, ay, yung ampon. Ampon ni Nora. Yan yung ampon ni Nora. Grabe si naman. So, parang, judgmental. I think nagtatanong-tanong na po ako nung mga panahon na yon. And of course, it hurt you every time they would call you ampon. I was 7 years old. I don't remember about being hurt. I think I was more curious. Parang nasanay ka na sa word na ampon. Opo, parang ano Or yung ampon? wala namang bad connotation sa'yo yung ampon. Bakit ampon? Bakit ampon tawag sa akin? So, ang ibig sabihin pala ng ampon, talagang, I belong to different biological parents. Dalaga ka na. Siguro mga ganon. Kasi isang beses lang naman po kami nag-usap ni Mami. Isang beses lang niya sa akin, ipinaliwanag yon. Nung dalagita ka na you finally understood na, yung palang meaning ng ampon, wala ka namang, at that point, doon ka na nasaktan na, wala naman. I think mas nasasaktan ako pag iba yung, siguro yung trato sa akin dahil nga ampun lang ako. Kasi ampun lang eh. Oo. Pag sinabing ampun lang, hindi ka naman totoong anak eh. So parang, sino ka ba? Pero actually, under the law, ang ampon at ang tunay na anak have the same rights. Yeah. Kaya lang dito nga, like we were talking about it kanina, iba kasi ang Filipino mentality, pag sinabi mong ampon lang, kumbaga, hanggang dyan ka lang, huwag ka masyadong umepal. Yes. Kasi ampon ka. Whereas in other countries, people adopt to give the child a home. That's correct. Parang gusto namin bigyan ng bahay tong batang, parang sinabi ni naman Tin, dapat. kawawa tong batang to, hindi na alagaan. I want to give this child a home. Yun yung Okay. feeling niya, di ba? Yeah. Samantalang dito sa Pilipinas, hindi ako magkaanak, akin na lang yung anak mo sa kapatid, di ba? Opo. Kung maraming anak yung kapatid, akin na lang, hindi ako magkaanak. Or hindi na kayang buhayin ng kapatid o ng pinsan o iyon na lang. So parang it's either you're forced into it, napilitan kang kunin dahil hindi na kaya ng kapatid, Right. or dahil talagang hindi mo kaya magkaanak, di ba? Ikaw, how did you tell Kiel? Kayo, how did you tell Kiel? Kasi parang ang nangyari nga, di ba, since si Tin yung, hindi pa kami kasal ni Tin nun, in-adopt niya si Kel. Kel was 7 months. 7 months. Nung ikakasal na kami ni Tin, 2 years old na siya. So, kinailangan ko siyang i-re-adopt. Kasi syempre, gusto ko naman yung... Anong kinasal kayo? 2 years old na si Kiel? Gusto ko naman kasi syempre yung pangalan niya maging Soto. Soto. I Diba? remember, nasa Canada tayo. Oo. So, yun, medyo mahaba yung process. Pero nung time na yun, syempre lumapit na kami sa doktor na nag-handle nga ng mga ganyan-ganyan, yung mga adoption.
Ang advice na lang sa amin, sinabi niya sa amin na sabihin mo habang bata pa lang, 4 years old, 5, ganyan. Or, sabi niya, pagka lumagpas na, sabihin mo pag buong-buo na yung utak. So, Kailan mo malalaman kung buong-buo na yun na yung nga utak? So parang siguro sabi niya, mga around 20, 21, yung Pag talagang pag sobrang nakakaintindi na. matured na talaga yung bata. Pero kami, pinili namin na sabihin na lang nung... Pero did it have a bad effect na sinabi nyo? May book siyang binigay sa amin. How old Parang was he when you told may storybook Kiel? na yun na nga, 4 nanggaling 4, siya, 7. nanggaling sa tiyan, yung isa ng bigay, ganito, ganyan. So parang may story siya. So every night, we just read it to him. Every night, nabasa namin yun. Tapos parang naiiyak-iyak pa ako dahil siyempre parang first time 4 years old lang siya. Oo 4 years old lang siya. Siyempre, hindi niya pa naiintindihan Yun na yan, nga. 4 years old. So Pero basta may every question night, ako, Tim. binabasa lang namin yung Di ba story that time nang nasa Canada tayo, hindi ko lang maintindihan why your mom wanted the kid to remain an Orille. Ayaw niyang, sabi niya, hindi, dapat maging Orille pa rin si Kiel, hindi siya maging Soto. Tapos, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ikakasal sila, Hindi so ko the child maalala has to be a Soto. Ako hindi ko maalala. Hindi ba makalet go yung mami mo kay Kiel? She was so fond of Kiel, di ba? Lagi Super. naman. Pero nung time din na in-adopt ko si Kiel, parang dinidiscourage din niya ako. Kasi ang daming fears din ni Mama that time. Pero naintindihan ko naman, baka gusto niya kasing sa kanya si Kiel. Ampunin niya si Ikaw, Kiel. mas close ka ba sa Lola Tunying mo dahil sa kanya ka ibinigay? Kay Lola Tunying mo o doon ka mas close sa mami mo? Pareho po. Pareho. Si Lola kasi talaga siya yung queen of the house, di ba? So, siya talaga yung nag-aasikaso kahit kay mami. Kumbaga, anak niya kaming lahat. Pag busy si mami mo, dahil syempre superstar, di ba? Ang Opo. dami niyang taping, dami niyang Yeah. shooting. Si Lola nag-aalaga sa'yo. Opo, yes. Oo. That's So, right. kumbaga, saganang-sagana ka sa pagmamahal, ano? Opo, yes. Kumbaga, you had nothing to ask for kasi siguro naman pera marami kasi superstar pareho yung mga magulang mo. I mean, boy, it was a big star too, di ba? Ay, kahit naman ngayon eh. And then, of course, you had your mom and then your lola. Pero nung nalaman mo na adopted ka, parang did you wish na sana hindi ko na lang nalaman? Dalawa lang naman po yung nasa isip ko that time eh. Na sana anak talaga ako ng mami. Na And galing then, talaga sa tiyan niya. Nagaling ako sa tiyan niya. Sinabi nga sa akin that I was adopted. Sabi ko, sino yung totoo kong magulang? Oo. Kasi yung curiosity nandun na eh. So, sino sila? Bakit? You wanted to know I na kung wanted saan to ka know. galing. Yeah, bakit nila ako pinamigay? Ah. Kasi I think one thing, even if you're secured with the love of the family that you grew up into, full of love, ganyan, imposible as a human being na hindi ka magtatanong. Yeah. Nasaan ako galing? Anong nangyari? Bakit naging ka ganun ang pinamigay? storya nila? I wanted to meet my biological parents just to talk to them. Hindi dahil sa I felt na I wanted to leave Mama Guy or Daddy Boyet or that family that I have, but because I wanted to know anong storya nyo. Paano mo sila nahanap? So, nung pinamigay po ako ng biological grandmother ko kay Lola, lumaki ako ng hindi ko na alam kung sino sila. Okay. Yung biological part of the family ko. I think I was around in my 30s already when I said, I think it's about time I know who they are, my biological parents. So, ang ginawa ko, nagpunta ako ng Olongapo because I was born in Olongapo. Nagpunta ako dun sa munisipyo and then Paano mo nalaman na doon ka pinanganak? Sinabi ng mami mo. sa lahat po ng storya na naririnig ko. Kasi meron din akong nabasa sa magazine nung araw na kung yung pangalan ng biological parents ko were there. Doon ko nalaman lahat sa magazine. Sabi ko, sige, I think it's about time. So, nagpunta ako ng munisipyo sa Olongapo. Tapos, sabi ko, akyat ako dun sa mayor's office. Baka sakali, matulungan ako just to look for them, no, my biological father. Yeah. Paghawak ko sa pinto ng doorknob ng mayor's office, may humawak sa kamay ko. Si Mayor. Sabi niya, Ready yung na mayor siya. po ng Oo, Olongapo oo, that time. Sabi ko po sa kanya, magandang hapon. Sabi ko, Mayor, si Lotlot po. Sabi niya, oh, Lot, what are you doing here? Sabi ko, Mayor, if you have time, sabi ko, pwede pong magtanong lang. So sabi ko, I was born here kasi ang Olongapo. Meron po kayang chance na may dokumento o mahanap yung pangalan ng biological father ko. So sabi niya, sige, titignan namin. Kasi my father
was based in Subic for a long time kasi nasa Navy siya. Yung biological father ko. He was in the Navy. So matagal siyang nakatira sa Olongapo, kaya doon ako pinanganak. And my mother during that time, doon din nagtatrabaho. I left it at that. Baka sakaling may mahanap or what. So a week after, ang finax sa akin from the mayor's office sa Olongapo is yung birth certificate ng sister ko na pinanganak doon. Biological sister. Yes, my biological sister. Pero half how? sister. Now you don't even know the names. Hindi ko po alam. Yung Alam mga ko, townspeople siguro, alam nila. baka po. Ah, Pero okay. like, nung that day nga, nung nandun ako sa kalye sa Olongapo, may lumapit sa akin na babae. Sabi niya, Lot! Sabi ko, yes po. Artista na rin naman ako. At saka sanay ako na natatawag ng, anywhere, ganyan, nakikilala ka. Sabi niya, alam mo ba, nung bata ka, doon ka tumira sa amin. Doon sa may Barreto Street, sa Olongapo. Hello po, sa mga taga-Olongapo. Talaga? Oo, so sabi ko, talaga po. So, yun na. So, hanggang sa umakyat ako, napafax sa akin yung birth certificate ng half-sister ko. Yung unang anak ng biological father ko and his wife. So, nung napunta na sa akin yung totoong pangalan, nag-Google ako ngayon. So, si Tita Angge, may she rest in peace. Sabi ko, Tita, iperam naman ng credit card. Sabi niya, anong gagawin mo sa credit card ko? Baka mamaya ako nung bilhin mo, Sabi ko, hindi. Merong familytree.com. Isi-search ko lang doon yung pangalan ng biological father ko. Kasi, prior to that, I was already searching his name. Pero ang dami niyang kapangalan. Sa wakas, pinahiram sa akin ni Tita Angge yung credit card niya. Nakapasok ako doon kasi kailangan magbayad. Nakuha ko yung email address. Nung nakuha ko yung email address, nag-email ako. And during that time, when I was doing the email, yung sa akin, sige, pag nag-reply, good. Kung hindi, Kasi marami okay siyang lang. kapangalan. You Wala didn't even know if namang- that was the real one. Exactly. So, I introduced myself. Sabi ko, hello sir, my name is Lot De Leon. I'm the daughter of Nora Honor and Christopher De Leon. My biological mother's name is ganito. So, sinabi ko, are you my father? 2 days after, hi Lot. Sumagot. Yes, I am your father. Oh my gosh, anong So, feeling ano mo nun? Grabe. Halos mahimatay ka siguro. Yes! Oo. Yes, kasi hindi ko naman alam yung totoong kwento Hindi ko alam na kilala niya ako. Ang alam ko lang is, iniwan ako ng biological na grandmother ko kay Mamay Tunying. So you arranged for a meeting sa States? Nagkita kami after a couple of years. I said, I guess it's about time to meet in person. So during that time, we were communicating online. Nag-i-email na kami. And then, yung mga kwentong naririnig ko from Mama Eva, yung biological mother ko, and then yung sa kanya, nagtutugma. Kasi syempre, para sa akin, Miss D, hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga to di ba? I mean, I think So that's ni-research normal. mo na rin separately yung mommy Parang mo? you had to find out for ni-research ko yourself. separately yung kay Mama Eva, ni-research ko yung kay Papa Donald, chine-check ko kung sino yung nagsasabi ng totoo. At saka plus, yung mga matagal na nagtrabaho kay Mama Guy, na sila yung nandun ever since I was given to her. Yun, nung sumagot siya, in-explain niya, sabi niya, yes, I know who you are. You're my daughter. Sabi ko, okay, what do I call you? Sabi niya, you can call me Papa. And then, he got my phone number. We got to talk on the phone. And it was something that was unexpected. It was, yung sa akin, suntok sa buwan. I just wanna know. Out of curiosity talaga. Hindi, again, hinanap ko sila, hindi dahil sa hindi ko mahal ang pamilyang nagpalaki sa akin at tumanggap at minahal ako. Kung hindi, it's because of curiosity lang. Yung longing Nothing. kung malaman kung ano yung roots Yes. mo. At saka, Miss Lee, Pero anong reaction ni Mama Guy? Anong reaction ni Daddy Boy? At parang, bakit mo hinahanap yung totoo mong I parents? know, Hindi ka ba masaya dito? Hindi Ay, naman. hindi po. They were happy. They were happy. Okay. I even met, when the first visit of si Papa Donald here, ang una kong tinawagan si Mommy. Sila ng daddy ko, ni Daddy Boy. Na sinabi mo, I'm going to meet my biological dad. Yes. And then, very supportive naman sila na magkita kayo. yes, actually, the first time si Papa Donald was here, sabi niya, I was supposed to have them meet sila ni Mama Guy. Kaya lang during that time, Mommy was very busy. Kasi gusto personal na magpasalamat nung biological father ko Kay Mama kay Guy mo. Mommy for taking care of me. Yes.
And sila naman ni Daddy Boyet, they were able to meet in person. So, nag-meet sila ni Daddy Boyet. And then, but wait, hindi ba after that, naghiwalay na rin yung Mama Guy mo and Daddy Boyet? So, in comes Sandy. Yes. Mama Sandy, was she nice to you? Oh yeah, Na absolutely. even if, di ba, parang alam niya that you're the adopted daughter of Yeah. Mama Guy and Boyet. Alam niyo po kay Nanay Sandy, hindi po ampun ang tingin niya sa akin. Tunay na anak. Kundi tunay na anak. That's nice. So, ang tawag din niya sa akin, anak. So, I'm just At grateful. saka very mabait naman talaga si Sandy. Yeah. Very meek, di ba? Yes. Mabait siya. Opo. That's nice to know. Kayo, nagkaroon ba ng curiosity si Kiel? Parang did he ever ask you na, Mama, Dada, who are my real parents? Hindi siya nagtatanong sa amin eh. So parang itong, dahil nga 17 na siya, kami yung nagtatanong sa kanya na, do you want to meet your biological parents? Paano mo hahanapin? Wala kang Yun na nga eh. Yun na nga. mananawagan ka sa radyo kung sino man pong nakakaalam ng totoong magulang. Actually, I think Miss D, I think it's important that children know that they're adopted. Why is it important? Ah, Di ba nakakastigma sa bata yon? Lalo na di ba dito, ampon lang. hindi po. Ang nagbibigay ng stigma actually yung mga may edad na. Yung mga adults. Sad to say. Sila po kung sino pa yung mga ibang may edad, Sila yung nakakatanda, judgmental. sila po yung judgmental. I mean, I'm just really being honest. Pero kasi, why is it important to know then? Kung pareho naman ang rights mo, pareho naman ang trato sa'yo, hindi ka tinatratong iba. Wala naman pong kinalaman sa rights eh. Kasi ang pagmamahal naman kagaya ko, ang pagmamahal na nakuha ko kay Mama Guy at binigay nila sa akin is buong buo naman. But for me, as a person, as a human being, talagang importante. Importante Parang na just so you know your roots talaga. Yes, importante Kasi na- palagi naglilinger yung question na yon. Opo, importante na malaman ko yung totoo. Also, growing up sa school, they would always ask you, anong history ng sakit mo sa pamilya? Hindi ko po masagot. Kasi hindi ko naman Kasi kilala hindi mo sila yung dugo. biological parents ko eh. Hindi mo alam kung So, lahi hindi na ko yung alam kung diabetes meron bang or high blood. High blood. Importanteng mga detalye to na alamin. Like si Mark, hindi naman siya ampon ha, totoo siyang anak, but he didn't meet his dad. Na-meet niya na lang yung dad niya after kinasal na sila ni Danica and hinanap namin yung daddy niya. So just like you, marami siyang kapangalan. So telephone book ng France, talagang inisa-isa namin, maraming kapangalan. Until we found the real one. Pero ang sabi ni Mark, he's thankful na nahanap niya yung daddy niya and he wanted to find yung real dad niya kasi parang hindi daw mabuo yung pagkatao niya. Yeah. Ganon din ba sa'yo? Sinasabi po yung hindi mabuong pagkatao only because of the curiosity. Kasi Yung nandun roots, yun naglilinger saan po ako yun nanggaling, no? At saka bakit? Bakit? Anong nangyari? What's your story? Kasi Oo. Parang tayo bakit mo po, ako each one of us has a story to tell. Yes. But when we have our own children, yung storya po natin, kakabit na yung mga anak natin. Aha. So, importante na malaman po ng bawat isa sa atin yung dahilan, bakit. So that nobody else answers for you. Sila na mismo. Hindi na yung mag-a-assume ka na, hindi kasi ako mahal. Hindi kasi Saka baka ako... maiba pa yung kwento. Kasi may mga tao naman po talaga na nagpapa-adopt because hindi nila mabigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Hindi dahil sa hindi nila mahal. Actually, parents who give away their children para makita nila na may magandang kinabukasan yung mga anak nila, I think they have the biggest heart. Kasi I mean, here you are adopting somebody na hindi mo alam, katulad ni Tin. You don't even know kung saan ang galing tong batang to, anong roots nito, anong pamilya nito, and yet, wholeheartedly, you are already committing to give your life to the child. Kasi by adopting a child, you already commit to giving him a family, a life, shelter, money for his education. To give up my children are very hard. Hindi ba? Bawat isang magulang, ang hirap na meron kang anak na, sige, ikaw na. Ang hirap po nun. Yung daddy mo ba, iniwan ka sa mommy mo and then he left for the States? No, iba po yung storya ng father ko. Iba yung story niya. Ang nangyari, niiwan na lang po si mama sa akin. Siya na lang talagang nag-alaga sa akin. Dahil for other reasons. I guess that time, dahil siguro, medyo hindi din, siguro yung lola ko really wanted a good life for me. Yeah. She decided na, dito ka na lang. Dito ka na lang. So may question ako. Of course, now, I mean, you live a very good life, di ba? I mean,
multi-awarded actress ka, maganda ka, you're married, you have a nice family life, a loving husband. Let's just say iba yun. Opo. Na hindi naging ganyan ang kapalaran mo. Yung kapalaran mo, naging hirap ka sa buhay, trying to make both ends meet, hindi ka artista. Would you have your child for adoption? I don't want to be self-righteous and say yes and no. Yeah. Hindi po eh. Kasi Parang lahat you only naman know when you get tayo, there, di ba? Yes, lahat naman tayo dumadating na nakakapagdesisyon pag nandun na mismo. Ang dami po kasi nagsasabi, ay hindi ko gagawin yan, Oo. ay hindi ako mag-ampon, ay hindi, mag-aampon ako. Minsan nga, ang dami nag-aampon, hindi naman mahal. Hindi naman naaalagaan. Yeah. Masabi lang nung iba na nakatulong ka. Oo. Pero minsan yung itunutulong, isusumbat pa. Yeah, Hindi ba? actually, I've That's seen that's families na magpasalamat ka, inampun kita. Kung hindi kita kinuha sa kapatid ko, saan ka Yes. pupulutin? And then dapat po hindi na sila mag-ampon. Oo. Because that's not love. That's not real. That's not from God. You're doing this for selfish reasons. You're doing it for yourself. Hindi dahil sa gusto mong tumulong o magmahal. Oo. Kung hindi dahil gusto mo lang masabi sa ibang tao na Nakatulong mabuti ako ka. at Mabuti ang nakatulong tao ako. kasi nag-adapt ako. Don't do that. Di ba? I think ang nakakalimutan ng ibang tao is nag-aampon tayo para bigyan ng magandang buhay ang bata. Para mabigyan siya ng pamilya, mabigyan siya ng sapat na edukasyon, That's right. sapat na pagkain, hindi para sa atin at para punuin yung kakulangan ng buhay natin, di ba? Yes. O dahil baog ako, Miss nag-adapt Lee, ako, hindi. There's a story in the Bible about the king and two women. Ah, yes. Hindi Oo. po ba? Yung Yung king na yon, napunta sa kanya matalino yung yun. bata, Oo. hindi ba? Ang sabi nung, may dalawang babae na nasa Oo. harap niya. Sabi nung dalawang babae, yung isa, hindi, anak ko yan. Anak ko yan, sabi Nung ng isa, hindi, anak ko yan. Oo. So, hindi alam ng king kung sino yung pakikinggan, kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung kaninong anak yung batang Oo. yon. So, ang Very sinabi good nung story. hari, hatiin ko na lang siya sa gitna, tig-isa kayo. Oo. Isang babae lang ang nagsabi na hindi, sa kanya na lang. Oo. So Yun yung nanay. totoo. Yun yung totoong nanay. Because So, ayaw niyang masaktan ng I mean, I think I said that because, yun na nga, if you're going to adopt, you have to adopt with all your heart. Hindi dahil Yes. sa, for any other reasons, or natatakot kang tumanda mag-isa. Hindi ba? Or dahil sa gusto mo nga lang masabi na nakatulong ka. Anong pinakamalaking lesson na natutunan mo being an adopted child na you would not have learned that lesson kung hindi ka adopted? Siguro po yung sa pagmamahal na lang. Kahit hindi mo kadugo, pwede mong mahalin ng totoo at tapat. Yeah. At saka yung pagtulong, bukal sa loob. Yung Yung pagtulong Tulong. po, the way you help is talagang Bukal sa loob. Yeah, bukal sa loob. Kasi sabi nga nila, di ba? I mean, you never really appreciate love when it's there until it's gone. Yes. Pero kung minahal ka ng isang tao na hindi niya namang responsibilidad mahalin ka, pero pinili ka niyang mahalin, araw-araw pinipili ka niyang mahalin kahit na mahirap, yun ang totoong pagmamahal. Yes. So question ko naman, Katie, minsan, syempre sa bawat bata, nandyan yung minsan pasaway, tamad, ayaw mag-aral, matigas ang ulo, hindi mo ma-discipline. Sumagi na ba minsan sa isip mo na, nagsisisi ako na bakit ko inadapt ito? Hirap na ako. Bakit ka natatawa? Hindi, wala lang. Totoo pala. Minsan? Oo, totoo. Joke lang. Hindi. Minsan siguro, I mean, we're normal people. Hindi, Mae. Kasi ako ang iniisip ko, ayokong i-question si God pag may mga times na na-challenge kami pagdating kay Kel. Pero merong greater reason and purpose si God why He gave Kel to us. Oh, yung unconditional love, di ba? Learning about Yeah. unconditional love. Yes, natututo rin kami sa buhay. Ang dami naming natututunan by, yun na nga, by choosing to love Him every day, by, having yung pagkahaba-habang pasensya na, things like that. Yung mga bagay na hindi namin naiintindihan. Kasi syempre, iba pa rin eh. Parang meron ka minsan makikita na parang, wait ha, parang ibang ugali to Parang, ikaw ba ganon? Ako ba ganon? Parang hindi mo alam kung saan nanggaling. Dahil siguro nag-adapt kayo, parang you really matured as a dad. Kasi Matututo ka talagang nakikita ko how you father Kiel na
pinagsasabihan mo siya na ako, ganito ako noon. I don't want you to follow that example, but I changed. And I want you to see, what I went through, na I'm going to make it easy for you. By telling you na, wag ka nang dumaan dyan, galing na ako dyan eh. Ito ang daanan mo, kasi ito nahirapan ako. When you tell Kiel these lessons, o dinidiscipline mo siya, do you feel different like when you're talking to Caleb? Hindi naman. Or ganun din? Kasi pag kinakausap ko naman si Caleb, 11 na siya. Kel is 17. Kung ano yung mga sinasabi ko kay Kel, nung 10 siya, nung 11 siya, ganun din yung sinasabi ko So, kumbaga kay... yung passion ninyo to discipline your children properly Pare-pareho. is the same even with Pare-pareho. Kiel. Same, oh. Kanina kasi nabanggit ni Lot na bakit dito sa Pilipinas kasi normal naman sa mga bata at sa mga magkapamilya na magkaroon kayo ng tampuhan, di ba? Like, kami ni ate, nagkaroon kami ng tampuhan tayo. Pero that's normal. Yeah. Pero sabi niya nga, bakit dito sa Pilipinas, kung magkaroon ka ng konting tampuhan sa parents mo, walang utang na loob yung ampon na yan. Pero sa ibang bansa, they will not say that, di ba? Hindi, at saka bakit po sa totoong anak, hindi nasasabi na walang utang na Oo. loob? Pero sa Bakit totoong pag anak, ampon lang? sinagot-sagot ka na, opo. binastos ka, So, ninakawang ka sabihin pa po and ba all. nun, pag totoong anak, okay lang na i-disrespect ang magulang. Yun nga yung Pero pag pinag-uus- ampon, hindi pwede. Oo Tapos nga. may utang na loob ka pa na wala kang utang na loob. No, yun yung pinag-uusapan namin ni Oyo na yung meron ngang mga anak na totoong dugo mo, totoong kadugo mo, pero minimistreat ka, dinidisrespect ka, yun, kadugo mo yun. May ganun Pero din. marami rin namang And they mga take you for adopted granted. na talagang they're very Sila pa yung grateful. sobrang Sila pa yung solid na solid. Oo, sobrang Sobrang solid. yan. Kaya, Kasi very appreciative sila. Minsan nga po, Miss T, you'll find, I think, most adopted children are also, sila pa yung magsi-step up eh. Oo. Kasi they want to prove Give to back. you na I'm hindi appreciative, sila I'm nagkamali grateful. sa pagkukuha Pag-ampon sa'yo. sa'yo, that's true. Oh, yung gratitude nila na Yeah. inadapt nyo ako, so I'm gonna Yes. show my best para hindi ka magsisi na inadapt mo Yes. ako. Pero alam niyo po, Miss Lee, sana din dito sa atin, no? I hope that we'll be more stricter in the government when it comes to adopting children. Bakit? Ano bang kulang? Marami po kasi dito pinamimigay lang eh. Yeah. Marami pinamimigay lang. Marami Kumbaga, walang iniiwan papeles. lang. Walang papeles. Dapat ang Hindi- birth certificate should reflect yung adoptive parents as the real parents, di ba? Yes po, dapat. Dapat na-vet din yung mga nag-a-adopt. Kagaya sa ibang bansa, you go through counseling before you adopt. Yeah. Hindi Oo. ba? You have to go through Tinitingnan if you have the capacity to adopt, if you're mentally matured. Di ba dapat nga 27 and above ka? Yes. Or at least 16 years difference. Dapat 16 years difference. Yeah, Pero dito hindi ganun Hindi ka-strict. po eh. I'm sure may mga ibang bata din na naiwan sa mga pamilya na akala maaalagaan din sila ng maayos. What if one day dumating yung totoong parents ano ba ni dapat Kiel at maging gusto take siyang namin bati? doon? Parang Ano unfair siya, yata unfair yun. yun. Sa akin, bilang ako yung adopted child, and then nakilala ko naman yung biological parents ko, sa akin naman po, wala naman silang hinihinging kapalit eh. Yeah. Aha. Kung hindi ang makilala lang din ako. Kumbaga to have a relationship. I Buti think that's the most ganon. important, Buti the na. relationship. Oo, buti Hindi, tsaka Now, if maganda, someone- kilala ni Daddy Boyet mo yung parents. And, Yes. and he allowed you, di ba? At hanggang ngayon, nagkikita pa rin kayo. If ever I think that circumstance happens na bumalik sa isang adoptee ang biological parents, nasa adoptee na yun. How they're going to have a relationship with those biological parents of theirs. So, Di ba nga, wag na tayong lumayo. Marami namang mga artista na inampon, di ba? Tapos nung sumikat, biglang nag-appear na yung mother. Ako ang totoong ina, binabawi ko na. What would you do kung kayo? Bibigay mo ba si Kiel? Siyempre hindi dapat. Siyempre hindi. Grabe, Hindi ko pinalaki ibibigay. namin yung bata. Oo. Eh, di ba? Parang, tas kukunin mo lang. Paano kung Kaya gusto nga. niya? Eh, choice ibang usapan na yun. Ibang usapan Siyempre, na kung yun. he's very mature, kung he's mature enough to decide on his Paano own. kung halimbawa gusto niya pero nakikita niyong hindi naman capable yung parents na buhayin siya? Eh, choice niya pa rin yun. Choice Bahala niya siya. pa rin. Eh, gusto mo, hindi bahala ka. Lalaki naman siya eh, di ba? Lalaki ka na namin ba? Sige, bahala Pinalaki ka ka na. namin ng tama, di ba? Mag-desisyon ka ng tama. Para sa akin naman, sa mga batang inampon, siguro dapat hindi tayo mawala ng pagpapasalamat, unang-una sa Diyos, na dinala ka sa isang pamilya, sa isang couple na nagmamahal at hindi nauubusan ng pagmamahal at talagang unconditional ang pagmamahal sa'yo. At ngayon, sa mga parents naman na mag-a-adapt,
Anong masasabi ninyo? Unang-una, it's a calling. Yeah. It's really a calling. Hindi ka pwedeng mag-desisyon out of selfish ambition or kung ano man ang rason mo, motivation mo, hindi ko alam. Pero kung alam natin na medyo may bahid na hindi maganda ang decision mo to adopt, wag na lang kasi madadamay mo lang ang buhay ng very innocent child. Kumbaga madadawit mo sa mga wrong decisions mo sa buhay. So wag na, kawawa lalo yung So bata. yung bad decision na sinasabi mo is kung mag-a-adapt ka lang dahil fear mo hindi ka magkakaanak. O, isa yon. Ano pa? Gusto mo lang, gaya ng sinabi Yan, nila, yung gusto mo lang pinag-uusapan nasabi natin na kanina. nakatulong ka. Naka-hangout. Naka-hangout. If you're going to adopt a child, dapat buong buo sa puso mo na tanggapin ang bata para mahalin at alagaan. And walang katapusan yon. Hanggang sa araw na mamatay ka, Yeah. you are the parent of this child. That's right. And then, at saka, dapat po hindi siya nagkakaroon ng difference kung meron kang tunay na anak. Kumbaga, dapat ang pakita mo, dahil inangkin mo yung bata, inako mo na sa'yo, ibig sabihin, isa siyang tunay na anak para sa'yo. Yeah. Hindi ampon. Walang kondisyon. Hindi, kumbaga. walang kondisyon. Kumbaga, walang limit na, ay wait, ampon ka lang hanggang dito ka lang. Kumbaga, kailangan willing kang ibigay lahat ng maibibigay mo, the same na nabibigay mo sa tunay mong anak. Dapat magkaroon ka ng akmang pasensya Yeah. at pananaw na nung kinuha mo tong bata na to, nag-commit ka na this is forever. Right. Diba? That's And unconditional. Tama po. O, diba? Any more parting words? Ganda na nun. Kung, tsaka 'di ba nga, kung napapatawad tayo ng Panginoon, ano ba naman yung, 'di ba, unconditionally magpatawad rin tayo tuwing may nagagawang pagkakamali ang bawat isa. Sabi nga nila, ang pag-a-adapt ay hindi tungkol sa kawalan, kundi ang pagdadagdag ng pagmamahal sa mundo. It's a love that says, I choose you every single day. At yun ang pinakatotoong anyo ng pamilya. Dahil hindi lang sa dugo, kundi dahil sa puso. Being adopted doesn't make you less loved. In fact, it means someone saw you, chose you, and decided to love you for life. Iba-iba man tayo ng kwento, lahat tayo may pinanggalingan. May pinili at may nagmahal. At doon nagsisimula ang totoong pamilya. Sa dulo, iisa lang ang aral. Ang pamilya ay hindi lang kung saan ka nagmula, kundi saan ka minahal, tinanggap, at piniling manatili. Thank you so much, Lot, for Thank you, opening Miss your Dee. heart to Thank us. you, Ate Lot. Ate Thank you. Lot. Thank you, Tin and Oyo, also for opening up too and sharing your stories with us. Thank you, Lot. Thank you, This is Miss Dee. for you Oh, from thank us. you. Kala ko sa amin. Oh, kala ko sa amin, guess. Tinanong-tanong mo rin kami. Guess mo. We can share. Joke lang, Ate. Joke lang. Lot Grabe. talaga, I mean, full appreciation. Thank Dahil you. sa layo namin, kasi nandito po kami sa Brittany Hotels. Gusto namin magpasalamat sa Vistaland for allowing us to shoot here. And as I said, thank you, Lot. Alam mo, marami akong natutunan today sa'yo na ang lalim din pala ng mga iniisip ng mga adopted children. No? But Yeah. you were one lucky person na talagang minahal ka nila. Maraming salamat po sa inyong lahat for joining us today. And of course, Oyo, you should never forget that. Siyempre, huwag niyo kalimutan. Linggo-linggo na yan na like, subscribe, and share. So mga ka-House of D, choose love that welcomes and not questions. Open your heart to the family that chooses you back because adoption is proof that love and kindness can create the most beautiful kind of home. Dahil dito sa House of D, You are family!